Hello guys, it's Zil Mariano and welcome back to my vlog. So napansin nyo naman guys no, na iba yung background natin ngayon. Plus, ilang days na rin akong hindi nakakapag-upload na aking vlog. Almost 4 days na yata guys. Kasi guys no, sobrang nabusy ako. Plus, nire-renovate yung bahay namin. Siyempre guys no, utang is life pa rin talaga. Yung pinapa-renovate ko talaga sa bahay namin is galing din sa mga utang ko. Like kay Billis na nandyan talaga, na nakakatulong talaga sa akin para pambili ng mga materials. Even guys is pay later na na-convert ko into cash. Na yun, nakatulong din siya sa akin guys para makabili din ng mga materials sa bahay. Syempre hindi lang naman diyan guys no, kasi may mga kinikita rin ako like sa pag-Gcash, cash in cash out, which is nakaipon-ipon din naman ako kahit papaano. Then dun nga sa pagbebenta ko ng mga macaroni in tubs at sa sari-sari store ko. So, syempre may mga rackets din naman ako guys, no? Kaya nakaipon-ipon din ako para sa pagpaparenovate dun sa bahay namin. But anyway guys, no, chikahan system lang muna tayo ngayon. Kasi meron akong nabalitaan, last week yata yon, na isang online lending company na naman yung napasara dahil nga sa kanilang illegal na gawain. So ano nga ba guys yung mga illegal na gawain nila? Kung bakit sila napasara? So isa na dyan guys no, yung mga panghaharas nila, pananakot, at yung mga tinatawagan nila yung mga contacts mo para lang makabayad ka, pinapahiya ka sa mga contacts mo, or pinupost ka sa FB, pinapadalhan ng mga text messages na kung ano-ano yung mga sinasabi nila sa mga text. So dahil dun guys, napasara itong online lending company na to. Kasi nga marami nang nagreklamo sa kanila dahil nga sa mga illegal na kanang gawain. So ito nga guys no, yung pinaka main questions ng karamihan sa atin, na dapat pa ba natin bayaran yung utang natin dun sa isang online lending company na biglang pinasara or na-raid. Well, sasagutin natin yan guys no, dito sa ating topic ngayon. Kaya kung interesado ka ba sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. At syempre guys no, alam ko naman na marami sa atin tuwang-tuwa nung mabalitaan na napasara itong isang online lending company dahil nga sa lang mga illegal na gawain. Panoorin natin to guys no, kasi napanood ko lang din siya guys no dito sa YouTube sa mga sa mga balita. So dito guys. Isang Chinese na nagpapatakbo ng isa umanong online lending scam ang inaresto ng NBI. Ang siste, binabantaan at sinisiraan umano ang mga biktima at nakukuha pa ng suspect ang kanilang contact sa pamamagitan ng isang cellphone app. Hop, taas kamay. Hop, taas kamay. NBI. Taas kamay. Sa bisa ng isang search warrant, pinasok ng NBI, NCR ang opisina ng lending app na 24H peso. Walang hawak ng keyboard. Isinumbong sa NBI na nagpapatakbo ng isang online lending scam ang kumpanyang ito. Kwento ni Mean na isang LGU employee, dinownload niya ang app ng kumpanya para makautang ng 3,500 pesos. Dapat itong bayaran sa loob ng 7 araw, pero 1,900 lang umano ang kanyang natanggap. Nakabayad naman po ako, ma'am. Nagulat na lang siya dahil sinisingil na pati ang kanyang mga kaanak at kaibigan. Sinira nila ako. Hindi po ako nakakatulog. Nagkaroon po ako ng phobia. Pati sa trabaho, mga kasama ko po. Binigyan nila ng chat, text, ganun po. Ito sa raid ang isang lalaking Chinese na nagpapatakbo umano ng online lending scam. Ayon sa NBI, may ginagamit na app ang sindikato na kayang basahin ang directory ng cellphone. Pag na-download yung application, nag-i-install ng malware dun sa phone. So the application can view the phone book of their borrowers. Kahit hindi nila ginawang contact reference ay natatawagan pa din. Naiengganyo umano nila ang mga biktima sa pagte-text ng alok ng madali ang utang. Mahigit 6 na pong cellphone at computer ang nabawi ng NBI sa opisina. Actually guys no, hindi na bago sa akin yung mga ganitong gawain ng mga illegal na online lending apps. Kasi halos na experience ko din talaga yan last year sa kanila. Yung mga gawain na guys no is like hindi mo pa overdue, andyan na guys yung mga pananakot nila or pinagbabantaan ka na agad kapag hindi ka nakapagbayad dun sa kanilang applications. And then, di ba parang na-experience ko na kasi yan guys, no? Like,
7 days to pay, 7 days to pay lang itong loan apps na to. Then, doon sa 6 days na day mo pa lang, andyan agad sila nagbabanta na yung mga yan, na once daw na hindi ka nga makabayad sa nila, doon sa mismong due mo, alam mo na daw kung ano yung dapat mong gawin. So, yung ganun yung mga pambabanta ng mga illegal na mga agent ng mga online lending apps. Then, di ba guys, ganun guys, no, yung ginagawa nila na 6 days pa lang, nagbabanta na sila. Tapos, dapat sa 7 days mo, sa due mo, sa darating na due mo, bibigyan ka nila guys ng oras or time kung saan kailangan mo na siyang bayaran. Like, 12 PM, ganyan. Kasi pag once na hindi pa daw nag-reflect yung bayad mo sa within 12 PM, andyan na talaga yung sobrang panghaharas nitong mga agent ng mga OLA. Then pag once na umabot ng 12 PM, wala ka pang bayad, lalong titindi guys na yung mga pananakot nila. Kasi syempre, kailangan talaga nilang kumita ng pera or kailangan talaga nilang kasi may mga incentives kasi yung mga yan at naghahabol talaga sila ng incentives or malaki talaga yung kita nila kapag nakabayad ka nga doon sa kanilang loan apps. And hindi na rin bago sa akin guys, no, na halos karamihan ng mga illegal na loan apps na nadadownload lang natin sa Google Play Store ay mga Chinese talaga yung mga nagpapatakbo neto. And yes, and based lang ito guys, no, sa nalalaman ko, hindi naman ako totally expert sa mga ganito. Like, halimbawa, may isang illegal na online lending company na na-raid at napasara, na-delete yung kanilang loan app sa Google Play Store. For sure, guys, makakapagpiyansa yung mga yan, makakalaya yung mga yan ulit. Then, pag nakalaya yung mga yan, babalik at babalik ulit yan sila sa Google Play Store. Pero, mag-change lang yan sila ng pangalan. So, ganun pa din yung magiging routine nila na mangharas ulit sila, ganun. Hindi yan sila titigil talaga guys. Gagawa ulit yan sila ng way para bumalik sa Google Play Store at para makapang-scam na naman ng mga client. Kagaya din guys, no, ni Digido na dati hindi pa Digido yung kanyang pangalan. So ayun. Anyway guys, no, hindi ko na matandaan kung ano yung pangalan niya kasi nalaman ko lang din guys, no, na hindi pa Digido yung pangalan niya dati. Pero napasara sila dahil nga sa illegal na kanilang mga gawain like pananakot, pangharas at sobrang tindi ng ginagawa nila guys, no, sa mga client nila. Kaya until napasara nga sila, na raid yata sila nung time na yon. Pero nung time na guys, no, nakalaya rin sila. Tapos bumalik ulit sila sa Google Play Store, nag-iba na sila ng pangalan at naging si Digido nga siya. Anyway guys, no, panoorin pala natin itong isang news kung saan nagsalita yung isang agent nitong si 24H, kung saan sinabi niya yung mga illegal na gawain nila. Panoorin natin guys. Bigla po nila ako ulit sinisingil na may utang daw ako. Kapag tinanggap mo yung application ng kanilang kumpanya, ay automatic na mahihigop nito ang lahat ng contact numbers sa cellphone mo. Sa bagay ito naman, makikita natin dito ang ilan sa mga script na ginagamit sa pananakot sa kanilang mga kliyente. At depende kung gaano katagal yung iyong pagkakautang, ay palala ng palala yung mga mensaheng matatanggap mo sa iyong mga cellphone. Tinatawagan po yung mga contact reference na binigay ko. Ipopost po yung mukha niya sa mga kaibigan nila. Iba-blast? Yes po. Nagpapanggap po na mga government officials po na nari po, NBI po, mga ganun. Yan po. Yun lang sir po yung mga polis. O diba guys, na malinaw yung sinabi ng isang agent na tinatawagan nila lahat ng mga contacts mo. Even guys, no, yung mga hindi mo reference, as long as may access na sila sa contacts mo, tatawagan yan nila sa'yo. And sinabi din guys, no, ng agent na yung mga text nila na nagpapanggap silang NBI, papangas ng mga abogado, yung mga yan. Kaya, if I were you guys, pag may nakaka-receive kayo ng mga ganitong text, huwag kayong maniniwala. Pag nagtitext yung mga agent na ganito, dadalhin ka daw sa presinto, whatever, na kung anong mga pananakot nila, huwag kang maniniwala kasi yun guys is part lang ng kanilang pananakot para makapaningil sila sa inyo. Kaya sa mga depressed dyan, sa mga OLA, it's about time na mahalin nyo din yung sarili nyo, na dapat hindi na tayo nagpapa-apekto sa mga pananakot ng mga agent na maula kasi part lang talaga yun ng kanilang gawain or illegal na gawain
para nga makabayad tayo sa kanila. So, wag na kayong matakot guys, kasi ako din, to be honest, lahat yan naranasan ko last year. But for now, okay na ako. Hindi na ako nagpapa-apekto sa mga pananakot nila. Kahit ano pa yung mga tinetext nila guys, hindi na ako nagpapaniwala kasi parang nasanayan ko na, parang nagiging deadman na lang sa akin yung mga pananakot nila. So, sasagutin natin guys yung tanong kung dapat pa ba nating bayaran yung utang natin sa isang illegal na company or online lending company na napasara or na-read na. For me guys, kung isa ka sa mga client na naharas, tinakot, pinagbantaan, nawagan yung mga contact reference mo, pinahiya sa social media, yung mga matitindi talaga na ginawa nila sa'yo na nakaapekto sa mental health mo, wag mo nang bayaran kasi parang bayad ka na sa ginawa nila sa'yo. For me lang guys, based lang naman ito sa aking personal experience or personal na opinion. Nasa inyo pa din guys kung may konsensya pa kayo na pwede naman, kung gusto nyo bayaran, pwede nyo bayaran. But for me guys, kapag ganun ang ginawa na sa'yo, pinahiya na kayo, kahit hindi ka pa overdue, wag na lang nating bayaran. Ipunin na lang natin guys yung mga screenshot ng mga pananakot nila para at least may panlaban tayo in case na nagkadimandahan kuno, pero hindi naman talaga nangyayari yung mga demanda na yun. Kasi hindi naman nila magagawa yun, lalo na kung utang mo lang naman is 1,000 tapos ididemanda ka pa dahil lang sa ganong loan mo na 1,000. Mas malaki pa yung gagastusin nila sa demanda compared dun sa sinisingil nila sa'yo. So yung lahat yan guys is part lang ng pananakot. So ayun, nasa inyo pa din guys yung konsensya kung babayaran pa ba or hindi na. But for me, kapag isa ka sa mga talagang mga naharas, huwag nyo nang bayaran. So, yun lang naman guys yung ating topic ngayon. Sana mayroon kayong natutunan about sa pinag-usapan natin ngayon. Anyway, pasensya guys sa background natin. Hoping na ma-renovate na talaga yung bahay para makabalik na ako doon. At doon na ako makapag-start ulit ng pagbablog. So, pasensya guys. So, yun lang naman guys. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!